Magandang buhay, ako si Kisha Jean Britos at tatlo sa aking kasamahan sa aming pangkat ay may inihandang maikling presentasyon para sa inyong lahat. Panood at makinig sa kanilang pakikipanayam tungkol sa kahalagahan ng pagsasali. Magandang umaga sa mga samahan sa Mayurang Pilipino. Nandito ako ngayon sa Antipas, sa bahay na isa sa mga kilala kong nagtatrabaho sa Tourism Office ng Antipas, kung saan magkakaroon tayo ng pakikipanayam sa kanya tungkol sa pagsasalin. Halika, punta tayo. Magandang umaga sa lahat. Ngayon nandito na po ako sa bahay ng aking kilalang nagtatrabaho sa Tourism Office ng Antipas. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po. Kamusta ba yung buhay natin ngayon? Okay lang. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa Tourism Office po? 2 taon. Okay, para po sa unang katanungan, ano po ang masasabi niyo bakit at paano naging mahalaga ang pagsasalin sa larangan ng turismo? Po? So, napakahalaga ng pagsasaling pagdating sa turismo. Dahil kung hindi dahil dito, hindi tayo magkakaintindihan. I mean, iba-iba ang lingwahe mayroon sa buong mundo. At syempre, kung hindi natin marireach or makausap ng maayos yung ibang tao na nais natin tumungo sa ating bansa o lugar. So, most probably or most of the time, hindi sila magiging interesado. So, napakahalaga nito, hindi lamang para sa turismo, kundi pati na rin sa bansa natin. Karagdagang katanungan, para po sa unang katanungan, ano po ang naging papel ng pagsasalin sa larangan ng turismo? So, yung papel nito, kasi sa turismo natin, nagkakaroon tayo ng malayang talastasan at mabuting komunikasyon sa kapwa natin tao. So, hindi lang dahil dito, kundi dahil na rin sa turismo. Mayroon tayong exchange, may bumibili, at mayroon ding nagbibenta. So, napakahalaga nito sa negosyo. I'm saying that sa lokal na pamahalaan ng Pilipinas, at hindi lang naman sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. So, kung walang turismo at hindi ito mahalaga, siguro hindi aangat ang buhay ng ating kababayan. Maraming salamat po. Hello po ma'am, magandang araw po. Maraming salamat po dahil pinaunakan niyo po ang pakikipanayam na ito po para sa akin. Ngayon po ma'am, maaari po ba kayong magpapakilala sa iyong sarili po? Okay, sure. So, hello, my name is Christine. Ako ay kay nagpuyo diri sa Davao City karon, and I am a medical virtual assistant. So, ngayon may ilan lang po na mga katanungan po ma'am para sa pagsasalin. Una po, ano po ang masasabi nyo bakit at paano naging mahalaga ang pagsasalin sa larangan ng medical? So, as working as a medical virtual assistant, very important talaga yung pagsasalin sa larangan ng medical in terms of communication. Kasi you need to really give and provide clear informations, instructions, prescriptions, and diagnosis sa iyong mga clients or sa iyong mga patients, so that para ma-avoid din yung mga misconceptions and misunderstanding, and it's also for the sake of your patients, so that para ma-avoid yung mga negative effect. Kasi sometimes if magkakaroon ng proper miscommunication or improper communication between you and your patients, magkakaroon talaga ng negative effect in terms of the instructions na binibigay mo sa kanila. So you need to make sure na yung mga medical instructions na binibigay mo sa kanila ay talagang naiintindihan ng mga patients mo para maging safe sila. So, that's it. Thank you, ma'am. Pangalawa ko pong katanungan, naging mahirap po ba yung proseso ng pagsasalin pagdating sa mga teksto na may kinalaman sa medical? So, as what I have experienced when I am working as a medical virtual assistant, it is also kind of lisod
in terms of translating or pagsasalin ng mga medical terminologies, because merong mga medical terminologies na hindi mo na siya kailangan i-translate kasi magkakaroon ng yung para bang magkakaroon ng misunderstanding kasi may mga terms na nagiging iba yung meaning kapag tina-translate mo yon, no? So yun nga, medyo mahirap siya because nagiging mahirap siya dahil doon sa mga medical terminologies na kailangan mong i-translate at yung mga hindi mo na kailangan pang i-translate. Yun. Ito po ang panghuli ko pong tanong. Para sa iyo, nakakatulong po ba o makakatulong po ba itong pagsasalin sa pagpapaunlad sa larangan ng medical? So maraming salamat ma'am sa pagbigyan niyo po ng oras para sa gawain na ito ma'am. Thank you po. Thank you so much. Araw sa lahat ng samahan ng Mayoryang Pilipino. Ngayon, matutunghayan natin ang aking pakikipanayam sa kakilala kong guro sa science. At ngayon, matutunghayan at maririnig ang kanyang opinion kung bakit mahalaga ang pagsasalin sa pagtuturo ng science. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Maraming salamat po dahil pinaunlakan nyo ang aking pakikipanayam para sa inyo. Sa ngayon po, pwede po ba kayong magpakilala? Magandang gabi sa lahat. Ako si Normula D. Makalimbol, kasalukuyang nagtuturo sa CFCST. At ang aking tinuturo po ay ang agham or ang science. Ano po ang masasabi niyo kung bakit at paano naging mahalaga ang pagsasalin sa pagtuturo ng science? Paano at bakit naging mahalaga ang pagsasalin sa pagtuturo ng science? So, unahin ko muna pong sagutin yung paano. Paano ba naging mahalaga ang pagsasalin? Sapagkat marami na tayong mga mag-aaral na kinakaharap, iba't ibang mga mag-aaral na siyang tinuturuan natin sa araw-araw, mahalaga. Paano ba ito naging mahalaga? Naging mahalaga siya sa pamamagitan ng nagiging madali ang pag-iintindi nila sa kung ano man ang sinasabi ng guro sa harapan, kasi hindi po lahat ng mga kabataan na nag-aaral ay madaling nakukuha kung ano man ang ibig ipahiwatig o ituro ng isang guro sa harapan. Bakit naman ito naging mahalaga? Naging mahalaga ang pagsasalin ng agham or science sa mga bata kasi kung ang English nga ay mahirap intindihin ng mga bata, paano pa kaya kapag ituro ang science o ang agham sa wikang English? So kaya malaki po ang naitutulong ng pagsasalin sa pagtuturo ng agham sa Tagalog kaysa sa wikang English. Alam po natin ang science ay mahalaga dahil ito po ay sistematikong pamamaraan ang nangyayari po araw-araw sa mga kabataan o sa mga mag-aaral ay isa po yung agham or science. Maraming salamat, ma'am, sa paglalaan ng oras para sa pakikipanayam na ito. Maraming salamat din po.